Hello everyone! Welcome back to our vlog! So ako ngayon, ako lang mag-isa. Ngayon yung oras siguro mga magpa 5 p.m. na. So, umalis kami kasi pumunta kami ng pedya ni Chloe. So, turok time na. Good kasi isang turok lang. And then, yun, kawawa si Chloe. Pero at least, much better na kasi hindi na siya medyo nagpupumuglas talaga sa pedya niya. And chinek yung tit niya, magsasampuong tit na siya. Oh, grabe na, kasi may 4 na teeth siya, yung expect ko 4 pa lang. Tapos meron na palang 6 na nagsusulputan na. So nagulat talaga ako kasi hindi ko na nilagyan. Usually talaga pag nagtititing si Chloe, umiiyak siya, parang balisa siya or ganun. Kasi ngayon, hindi naman siya ganun. Very okay naman siya. So, hindi ko talaga expect na magtititing siya. 6 na tit na lumalabas sa kanya. So, magsasampung tit na siya. So, yun na. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ng pedya, wow, you have almost 10 tit na. So, nagulat din ako. And then, yung next turok niya is 4 months na lang. After 4 months, kasi turok yan, kasi nga uuwi kami ng Pinas, so tuturukan siya, i-vaksinan siya before umalis, bago pumunta ng Pilipinas. So yun yung niya, next vaccine niya after 4 months. Grabe, naglalakad na po si Chloe. Nagulat ako sa kanya kasi pag nagti-TikTok lang kami, yun lang naglalakad siya. Pero pag hinulang TikTok, hindi maglalakad. So kanina, lang ako, nagchichill ako, nagkakape ako kanina. Tapos biglang lumakad siya. Ang haba na ng lakad niya. Grabe, ang bilis talaga. Lumalakad na yung anak ko. So yun nga, pinainom ko lang si Chloe ng paracetamol. Kaso nga, hindi niya naubos kasi sinusuka niya. So wala tayong magagawa kasi kinikipot. Kinuklose niya yung mouth niya. So hindi talaga carry ng powers ko na ibuka yung mouth niya. Baka iiyak lang din siya. Since okay naman siya, wala naman siyang hindi naman siya umiiyak. Nagulat ako sa pedya talaga na sabi ng pedya na magsasampu na yung ng teeth ni Chloe. Kaya sabi ko, I didn't expect that because she's fine. She didn't even cry because usually talaga yung nagtiting siya sa front niya, sa dalawa dito at dalawa dito, nag-iiyak-iyak talaga siya that time. Pero ngayon, wala talaga. Meron siyang bagang, meron siyang bangkil dito na nagtubo. Nakita ko, namuti na. Lumalabas na kasi, mag-brush talaga ako ng teeth niya. Every time na, brush ko yung teeth niya, ikinikipot niya talaga. So, hindi talaga na yung force ko lang na ginaganyan ko lang siya. So, hindi ko talaga makita na meron na siyang teeth. Kanina lang yung pedya, binukaka yung baba niya. So, yung nakita, kinount ng pedya na ilan yung mga teeth na lumalabas na. So, yun nga sabi ng pedya, 10 magsasampu. Included na yung front niya, ng front teeth niya. So, yun, di ba? Bilis, 10 na. Nakagulat ako. Akala ko nga 4 pa lang, 10, magsasampu na pala yung teeth ni Chloe. Ulit-ulit daw ako. Ulit-ulit talaga. So, guess what, guys? Wala na akong French class kasi napasa ko yung 100 hours na evaluation nung Saturday. So, wala na akong French class. A1 passer na ako. Diba? Ang galing. Thank you, Lord, talaga. Alam mo, hindi ko talaga in-expect na mapapasa ko kasi nga, may mga kaklase ako na sobrang galing nila mag-French. Pala ako na pasit canton. Kasi, parang feel ko na gusto kong kumain ngayon. Hindi ko talaga expect mga mina mapapasa ko. Kasi, sabi ko, yung mga kaklase ko nga, hindi napasa kasi marunong na sila mag-French. And pero hindi sila nakapasa. So, sabi ko lang, baka mahirap. So, good kasi, talaga, meron akong kaklase na evaluation kasi na siya 100 hours na siya. So hindi siya napasa. So pinakita niya yung may writing kasi 30 words dapat may writing. So yun yung nung practice ko din na sulatin ko anong i-respond ko doon. So good kasi yun yung lumabas talaga kasi ang hirap din. So, sa listening skill, good kasi, grabe, sabi ko, Lord, give me, talaga, ng understanding talaga sa French. Kasi pag kinabahan ka talaga ng sobra, hindi mo talaga, mental block ka talaga. So, good kasi, ako lang yung mag-isa sa room, ako lang yung kumuha ng, ng exam. Kasi ako pa lang yung naka 100 hours din sa, wala pa yung iba. So, ako pa lang yung naka 100 hours. And then, good talaga.
kasi ako lang, makakapag-focus talaga ako. And then good kasi yung nagpapakuha sa akin ng test, yung teacher ko din. Yung, yung professor ko. So, mabait ng professor ko talaga. So, hindi talaga ako totally kinabahan kasi siya lang siya. And then, parang okay, ano talaga siya, parang safe ako pag kumuha ng exam, kasi sobrang bait niya din talaga eh. So, yun. Pagkuha ko ng test, meron din mga ano talaga ng mga listening skill na example, kung saan ka papupunta, example merong scenario sa sa audio na ganun, pupunta sa Paris, pero in French, so kailangan mo may choices din, Paris, for example, Paris, London, or Philippines. So, narinig ko yung Paris, so i-check mo yun kung saan siya pupunta sa example lang yan. So, good kasi, grabe talaga, binigyan ako ni Lord ng understanding talaga. And then, pagkatapos nun, tapos na ako, meron din talaga na may, scenario A, B, C, and D. And then, parang ihanapin mo dun yung may ganitong scenario, saan itong na scenario sa 1, 2, 3, or 4. So, yun, parang ganun. Hindi ko talaga na example lang yan. So, good kasi, talaga, binigyan talaga ako ng peace. Binigyan talaga ako ng knowledge ni God talaga kasi gabi pa lang talaga and maaga ako nagising nung Saturday at nag-pray lang talaga ako. Prayers lang talaga yung ginawa ko. And then, good kasi, hindi ko naalala ko yung pinaktis ko pinaktis ko na isusulat ko. Grabe talaga si Lord. Meron pala akong strawberry. Anyways, so mamaya gagawin ko tong dessert. So pinalabas ko muna para hindi masyado cold. So yun, back to the topic. Back to the topic. So yun, talaga kinabahan ako. So 'di ba oral na. And then binigyan ako ng teacher ko ng time para mag-isip ko anong sasabihin ko kasi parang may binigyan akong paper tapos may scenario doon. Yung scenario magpapa-change appointment ka sa dentist. So ano yung sasabihin mo, parang ganun. Conversation, bali siya yung secretary, ako yung magpapa-change na schedule. So yun, nang good talaga kasi hindi ko sabi ko tapos binigyan niya ako ng mga 10 to 20 minutes siguro yun. Kasi ako lang naman So hindi na okay lang naman kasi may break time din namin that time. So ako na talaga isa sa room. Ibang room din pala yung yung kinuhanan ng exam. Yun, pagka sabi ko, yun, kailangan ko mag-focus. So yun, good, kahit nakapag-walk talaga ako. So yung sabi ko, bonjour, so yun, nakalimutan ko lang talaga yung sinabi ko. And then, sinabi niya sa akin kung anong pangalan ko, pero French yun. Sabi ko, just May, and then, so, dapat kailangan mo din i-spell yun by French. G-U-S-M-A-E. And then, yun, the pronoun is family name, like Dulamach. So, D-U-L-A-M-A-W-R-E. So, di ba? French na French. And then, yung na-stuck up ako, wait lang, kailan ako. Kaya tayo guys. Kasi kanton. Stuck up ako dun sa date of date of birth. Nakalimutan ko. Akala ko date ng appointment. So, binigay ko yung date of appointment na gusto ko. Pero hindi pala. Date of birth pala. So, nag-loading ako. Sabi ko sa teacher ko, Madam, dyan ako pumpa. It means, I don't understand. Sabi niya, that of Nasya. I don't know I forget the pronunciation. So, sabi ko, that of Nasya. Katingin lang ako sa bintana. And then, yun, binigay ni Lord sa akin yung sabi, date of birth. Okay, I know na. But kasi hindi talaga siya pupunta sa next question if hindi mo talaga fill up. Hindi mo ma-answer yung So, sabi ko, this Julie naf. So, it means 10 July 1999. So, yun lang, hindi ko kasi alam kung anong 1999 sa French. So, sabi ko, naf na lang. 19999, sabi ko na lang. Kain mo na ako ulit. And then yung next question niya is, kailan ang gusto mong date na
kung ano kailan na date na gusto mo na ano, kung kailan ka available ka nun. So sabi ko, je suis disponible mardi mata. It means like I'm available martes. Parang Spanish lang din siya. Martes ng umaga. Mata is morning. So yun, good kasi talaga. Binigyan talaga ako ni Lord ng ng knowledge talaga sa French kahit hindi talaga ako galing. So yun na naman, medyo bahaba na din yung conversation namin. At least na-manage ko yung pagsagot talaga. And then, sabi ng teacher, très bien. It means very good. And then, yun nga, chinek na dun yung kung anong, baka hindi na ko pasa sa iban. So, sabi ng teacher ko sa first page, oh, très bien, you pass. And then the next page, yeah, très bien. And then sa letters, très bien. Yeah, na-amaze siya daw sa writing skill ko. Kasi, pag sumulat ka dito ng message or email, sabihin mo talaga, thank you, merci pour votre message. Thank you for your message, ganun. So, na-amaze din yung teacher ko kasi yun talaga, every time na nag-lecture siya, hindi mo talaga makakalimutan yung thank you talaga. So, and also like, koordula mo, just me, yung last part na So, naalala ko pa rin yung ng, je suis confirmé, ma présence au salut samedi. Pouvez-vous le prix de l'entrée et l'adresse exacte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, di ba? Yun yung sabi ko talaga sa writing ko. Yun ang teacher ko, napasa ko daw. 42/50 yung score ko. Grabe. Thank you Lord talaga. Grabe, hindi ko talaga expect yun. Prepare din kami mag-extend ng visa ko. Mag-carte de séjour. Kailangan kong sa prefecture. Sila kasi naggawa ng card. Sila yung nagsesendan ng papers para bigyan ka ng visa and carte de séjour, yung residence card mo. Pagkatapos ng vaccine ni Chloe, punta kami sa subway kasi every subway dito meron silang machine na pwede mag-take picture, mga ID picture, mga picture. So, doon kami pumunta pagkatapos. Kasi malapit lang din sa pedya ni Chloe. And dyan sa Fuenza Verde, dyan yung ng subway. Nag-take picture ako doon. Kasi kailangan doon sa Carisojor. Grabe, God is good talaga. Kasi, pag kinabahan talaga ako, wala talaga yung titira sa utak ko talaga. Pero sabi ko, kinalma ko talaga yung self ko. Yun talaga yung kinakalmahin mo talaga yung self mo. At kasi ako naiinis talaga na may mental block talaga ako. Kaya sabi ko, relax. Kasi kinabahan na talaga ako. Just relax. Kasi maiinis talaga yung mga words na alam ko. So yun, parang go with the flow lang and then enjoy lang yung mga sa oral and also sa listening skill. Kasi minsan pag sa listening skill kasi, parang hindi napapasok sa utak ko. Pero yung that time talaga, lahat ng sagot, dumarekta sa ear ko. So yun, grabe. Thank you Lord talaga. So sa Sunday na pala kami aalis, punta dun sa Acts 3 Duma. I don't know if vlog pa ako. I think makapag-vlog pa din ako. So yun, abangan nyo lang yung vlog namin doon. First time namin makakakita ng snow. Hopefully nga mag-snow doon So magsasakay kami ng train. 2 hours train kasi yun. Kaya medyo mahaba din. And good kasi si Chloe is nasanay na din sa So ito na, meron akong strawberry dito at lalagyan ko nito ng cream. Yan. Ito kasi yung nakita ko sa kanila ni Sis Dayan. Yan, lalagyan. Yan. Salad sa Pilipinas, yung macaroni salad. So, na-discover ko to dahil sa kanila. Sa kanilang mag-asawa. Kain tayo dessert. So, yun lang naman yung isi-share ko. Try nyo din. Feel ko masarap. Nasarapan kami to. Yung strawberry, hindi naman kasi strawberry season ngayon dito sa France. So, yung strawberry parang hindi siya sobrang tamis. Pero good kasi matamis yung cream. Parang salad talaga. Pero maasim. Maasim yung strawberry.
Bon appetit. So, yun lang for today's video mga kazizi, mga kami. Thank you po sa mga lahat po na nakasubaybay sa mga videos namin and nag-subscribe and see you to our next vlog. Bye-bye!